Nagising lang siya nang maalimpungatan siya dahil sa pagigiyog sa kanyang balikat at sigaw mula sa malayo. Galing yun sa boses ng kanyang mga anak. Mukhang nakauwi na ang mga ito. Mabilis siyang napabangon at kaagad na inayos ang itsura. Sinuklay niya ang kanyang buhok gamit ang daliri. Pinunasan niya rin ang kanyang mga mata at pisngi dahil baka may bakas pa ito ng luha. Tsaka humarap sa matandang babae. Manang Gina, don't tell anyone about this, please. Oo naman. Sige na, umakyat ka na muna sa kwarto niyo at magbihis bago pa makinilakbita sa ganyang ayos. Tugon naman ito sa kanya. Doon pa lang siya napatingin sa kanyang suot sa kanyang napagtanto na nakapang-alis pa nga pala siya. Napatingin siya sa pintuan at hindi pa nakakapasok ang kanyang mga anak. Mabilis siyang tumakbo ngunit maingat patungo sa kanilang kwarto. Mabutit si Manang Gina ang nakakita sa kanya at hindi ang daddy niya. Sa pagkakaalam niya, bukas pa to uwi sa bahay nila noon dahil may kikitain daw tong malapit na kaibigan na nakilala niya sa Italia. Nagpalit kaagad siya ng simpleng t-shirt at short na pambahay lang. Sigurado kasing pagkagalitan siya ng mga ito kapag nalaman na lumabas siya ng bahay imbes na mag-bed rest. Maya-maya'y dumating ang mga to at kaagad na yumakap sa kanya. Hindi nga siya nagkamali ng hinala dahil sinigurado ng mga to na hindi siya umalis sa pamamagitan ng mga tanong nito. She can't help but to smile and hug them tight na para bang ayaw niyang mawala ang mga to. Ayaw niyang masaktan ng feelings ng mga to sa katotohanang nalaman niya. She needs to do something but she didn't know what it is and how. Niyang harapin at tingnan sa mga mata si Apollo, tiyak na hindi niya magagawa. She is too afraid. She's broke. Napatingin siya sa kanyang suot na singsing. Ngayon, pati ang pagpapakasal nilang muli, mukhang kailangan niya ng pigilan ng iwan at umalis na lang bigla si Apollo, ang tanging naiisip niyang paraan para hindi masaktan ng anak niya. Kinagabihan as usual, sa kama na naman siya hinatira ng pagkain at mas okay sa kanya yon dahil kapag nakikita niya ang kanyang mga anak ay parang nahihirapan siyang huminga. She started eating, pero konti lamang kanyang nakain dahil tila ba di gusto ng kanyang sikmura ang lasa ng pagkain. Nang matapos, kagad siyang naligo at inihanda ang sarili sa pagdating ni Apollo. He said gagawin siyang umuwi, pero nang matapos siyang maligo, naroon na rin si Apollo at kasalukuyang naguhubad ng necktie. You're here. Akala ko gagabihin ka masyado. Tanong niya habang tinutuyo ang kanyang buhok at naglalakad patungo sa kanyang malaking salamin. Yeah, akala ko rin. Pero mabilis lang din namang natapos. Talagang tinapos ko kaagad kasi ayokong makatulog ka nang wala ako. Sabay kindat nito sa kanya at nakita niya yon mula sa salamin. Sinasama pa sana ako sa isang bar but I highly refuse. Epifanio and Luhan takes charge? Dugtong pa nito. Okay lang naman ako rito eh. Sana sumama ka na lang. Tsaka napayo ko si Melody dahil nahimigan niya ang sariling boses sa pagtataboy kay Apollo. Hindi mo ba gustong maaga kong umuwi? Naglalakad na to patungo sa kanya habang boxer shorts lamang ang suot. She doesn't sound like that. Hindi pa lang talaga siya handang humarap dito matapos ang kanyang nalaman. Hindi naman sa ganon. Nahinto siya sa pagsasalita nang tuluyan tong makalapit sa kanya sa yukayumuko, hinalikan sa tuktok ng kanyang ulo. I love you, bulong nito. Parang may dumaan na malamig na hangin sa kanyang harapan. Mabilis siyang tumayo at kagad na humarap kay Apollo. Nanginginig ang kanyang mga daliri at bakas sa mukha ni Apollo na naguguluhan. What? Is there something wrong? I forgot to tell you. Sa kwarto ng mga bata ako matutulog ngayon. Kanina kasi nakapag-promise ako sa kanila na babasahan ko sila ng story. Akala ko kasi talagang gagabihin ka. Saka siya napanunok ng sariling naway dahil sa pagkautal niya habang nagsasalita. Oh then, let's sleep there together. No, bigla niya kaagad na sambit. I mean hindi ka pwede. It's our bonding. You know, sons and mom. Sa kanya sinundan ng peking ngiti. Napatango si Apollo. Yeah, matagal na rin nang hindi kayo nagbobonding. Sa susunod na lang ako sasama. I'm gonna take a shower na. Tsaka siya nito nilapitan. Napaatras pa siya ng kaunti, ngunit wala na siyang nagawa pa dahil mabilis na hinalikan siya ni Apollo sa labi at bahagya lamang siyang tumugon. Na magtungo na si Apollo ng shower room, saka naman siya lumabas ng kwarto. Kinaltukan niya ang kanyang sarili dahil di naman totoo ang kanyang sinabi. Her son surely fell asleep now dahil pagod ang mga to sa school at paglalaro.
Kung biglang papasok siya doon, tiyak na magtataka ang mga to at baka isipin na nag-away sila ni Apollo. Sandali siyang napatahimik at nag-umpisang maglakad. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pink na pinto. Hindi niya alam kung paano at kung bakit siya nasa harapan na nito. Dito pa lamang niya naisip na wala namang natutulog sa kwartong ito. Di naman na siguro siya hahanapin ni Apollo. Naisip niyang aagahan na lamang niyang gumising kinabukasan at mabilis na nilipat sa kwarto ng kanyang mga anak. Nang pihitin niya ang doorknob ng pintuan, kaagad naman nung nagbukas. Napangiti siya dahil hindi pa rin pala ito na isasarado. Dali-dali siyang pumasok at muli sa kanyang sumalubong ang mga gamit ng sanggol. She felt at peace. Tila ba gumaan ang pakiramdam niya rito? Dumiretso siya sa small bed for toddler. Kasya naman siya doon. Sa kanya kinuhang isang pink na teddy bear. Bumuntong hininga siya. Pakiramdam ko, narito ka, my little angel. Gabayan at bantayin mo ko, anak ko, sambit niya. Tsaka hinimas ang kanyang tiyan bago humiga at pumikit. Saka siya tuluyang nilamon na ng antok. Nga matapos naman mag-shower si Apollo, nakakunot siyang tumingin sa kama. Ang akala niya kasi naran pa si Melody, tinihintay siya. Matapos magbihis ng boxer shorts at white sando, lumabas din siya upang puntahan ng mga to sa kwarto para makapag-good night. Dahan-dahan niya pang binuksan ang pintuan, ngunit tayong bukas sa lampshade lamang nakita niya at ang mga batang mahimbing na natutulog. Nalakyan niya pa ang pagbukas sa pinto upang masiguro kung naroon nga si Melody, ngunit wala ito. Naalala niya ang kakaibang kinikilos ni Melody kanina. Mabilis at maingat niyang sinarado ang pintuan sa kwarto ng kambal. Dali-dali siyang tumakbo pababa patungo sa sala, ngunit wala rin doon si Melody. Sinunod niya ang kitchen, wala rin ito doon. Nagsimula na siyang kabahan. "Melandro, are you still up?" Medyo malakas ang kanyang boses habang kinakatok ang pintuan ng kwarto nito. Mabuti na lang at gising pa si Melandro at kaagad binuksan ang pintuan para kay Apollo. "Bakit po, sir?" Nagtataka nitong tanong. "Melody is missing. I can't find her. Can you check the CCTV?" Napahilot siya sa kanyang sentido. "Do not make a noise or a scene. Sa atin na lang muna dahil ayokong malaman at mag-alala ang mga bata, pati na rin si Daddy." Tumango naman ito at dali-daling nagtungo sa security room. Kapwa sila nagtungo rito at tinignan bawat footage ng CCTV. Napakunot ng noo si Apollo na makita niya kung paano kaltukan ni Melody ang sarili at wala sa sariling nagtungo sa dulong kwarto. "Nahuli ko na rin po siyang nais buksan ng pintuan na yan. Ang utos niyo po, pribado yan, hindi ba?" Tanong ni Melandro. "Yeah, and that room is actually for her." Halos na mamaos sa sambit ni Apollo dahil pinipigilan niyang maging emosyonal. Tumayo na siya at mabilis na nagtungo sa kwarto at naabutan niya na tong mahimbing na natutulog habang yakap-yakap ang isang teddy bear. Di niya mapigilan ang di makaramdam ng lungkot sa mga gamit na naroon. Maybe Melody felt peace here kaya nais itong matulog dito. And also, she knows Melody. Once na nilaman na ng antok, asahan mong hindi na to magigising kaagad. Ngunit dahan-dahan pa rin siyang lumapit dito, tsaka humiga sa tabi nito. Maingat na inalikan niya ito sa noo, saka niyakap. Aalis na lamang siya rito bago pa tumagising. Habang nagpapaantok at sinusuklay ang buhok nito gamit ang kanyang daliri. "Sorry, Apollo," rinig niyang bulong ni Melody. Napangiti siya dahil kahit sa panaginip ni Melody, siya pa rin pala ang laman nito. Parang kinikilig ang puso niya ng mga oras na yon. Pero bakit nga ba siya nanghihingi ng tawad? "Sorry, but my sons and I have to leave." Nawala ang ngiti sa labi ni Apollo. Nakaramdam siya ng pagkirot sa kanyang puso habang nakakunot ang kanyang noo. "Oh, what do you mean?" Di niya napigilan ang sariling magtanong. "Our love is a big mistake." Gustong gisingin ni Apollo si Melody dahil hindi niya maintindihan ang gusto nitong ipahiwatig. Ngunit natatakot siyang gisingin to at malaman ang katotohanan. Kaya kaagad na lang siyang umalis sa nursery room. Pumunta siya sa minibar at doon nagsalin sa baso ng tequila. Kinuha niya ang cellphone at tinignan ang oras. Mag-aalas 11 pa lamang at natitiyak niyang gising pa si Epifanio. He is known as Night Owl. "Where are you, Epi?" Bungad niyang tanong nang sagutin nito ang tawag. "Come at my house. Let us drink. It's already late at night. Is there something bad that happened?" Napatingin si Apollo sa kanyang singsing. "I just need a trusted person to lay on." "Broken-hearted ka na naman ba?"
May himig ng panunokso ang boses nito. Pumunta ka na lang, ang dami mong sinasabi pa eh. Kahit kailan, wrong timing ka talaga. Why? May lakad ka ba? Oh, don't tell me. Are you seeing someone? No, I'm not. Narito na ako sa bahay mo. Napakunot ng noo si Apollo. Nandito ka na? Ganon kabilis? Magkapit bahay na lang tayo, bro. Nakita ko kasi isa mong maid. Sexy at maganda. No, wag si Grace. Melody already told me about it dahil nagkukwento sa kanya magkapatid. Tiyak malalagot ka kay Melody at Melandro kapag nadali mo si Grace. Well, let's see. Papunta na ako dyan sa minibar. I'm gonna hang up. Naiiling na lamang si Apollo nang matapos ng tawag. Kilala niya ang kaibigan na si Epifanio. Wala sa isip at vocabulary nito ang salitang commitment at serious relationship. Kaya ang mga babaeng nagdaan sa buhay nito ay panandalian lamang. Ano na naman bang problema mo at ganitong oras mo napiling uminom? Tanong sa kanya ni Epifanio nang dumating ito. Inabutan siya ng isang basong may lamang alak si Epifanio na makaupo sa kanyang tabi. Honestly, hindi ko rin alam. Naisip ko lang na uminom dahil last time pakiramdam ko parang iniiwasan ako ni Melody. Tugon niya. Paano iniiwasan? May nasabi ba siya? Well, not directly but I can feel it. Hindi kaya may alam na siya? Alam na kaya niyang totoo? Oh goodness. Yan ka na naman sa puro pakiramdam mo. Bakit di mo siya tanungin kung anong problema? Para bang nagtitimping tugon ni Epifanio. Sa totoo lang, hindi naman siya napapagod pakinggan itong kaibigan niyang si Apollo. Ang problema nga lang napapansin niya, sa tuwing nagkakaroon ng mga to ng di pagkakaintindihan, palagi nagpapadala sa bugso ng damdamin. Hanggang sa hindi na magkaayos, nagkakagulo at kung hindi na agapan, tiyak na hindi na maayos pa. Ewan ko ba, Epifanio? Siguro dahil sa dami ng nagawa kong kasalanan, ang nangyari ay natatakot na ako sa sarili kong multo. Napakibit balikat si Epifanio. Well, hindi kita masisisi dyan dahil talagang mali ka naman talaga sa umpisa. Pero ito ang payo ng isang matinong kaibigan. Umayos pa to mula sa pagkakaupo. Kung gusto mo ng tahimik at maayos na relasyon, sabihin mong totoo. Bago kayo ikasal ulit, mas piliin mong sumugal sa katotohanan kaysa kapwa kayo matakot at malunod sa mga kasinungalingan. Napatitig si Apollo sa mukha ni Epifanio. Ang mga sinabi nito ay totoo at walang paligoy-ligoy. Ito ang unang beses niyang narinig na seryoso ito. Mabuti na lang pala talaga at may kaibigan siyang maaasahan at magpapakatiwalaan. You know what? You're right. Itong pamilyang binubuo ko kailanman hindi ko hahayaang masira. I trust her and she trusts me. Hindi ko hahayaang mawala na lang sila basta dahil sa mga impormasyong kaya kong panindigan at tanggapin. Wala eh, tinamaan ako rito. Sabay turo ni Apollo sa kanyang kanang dibdib. Mahal ko si Melody at ang mga anak namin. I will do everything for them. Nakangiti niyang tugon, saka siya tinapik ni Epifanio sa balikat. Thanks, Epi. Napangiti si Melody sa narinig na sinabi ni Apollo dahil palihim siyang nakikinig sa usapan ng dalawa. Nagising siya ng mga panahong tumabi sa kanya si Apollo. Alam niya kung anong sinasabi niya at nagpanggap lamang siyang tulog. Ngayon natutuwa ang puso niya sa mga narinig. Kung ganon sila kamahal ni Apollo? Tanggap sila ni Apollo no matter what happened. Yun lamang ang gusto niyang marinig. Masaya siyang bumalik sa kwarto nilang mag-asawa at sigurado siyang magugulat ito. Inabutan naman ni Epifanio na isang shot si Apollo. Pshh! Wala yun. Ngayon ako naman ang tulungan mo. Tugon naman ito na may nakakalohong ngiti. Napakunot ng noo si Apollo at saka umiling. Kung tungkol kay Grace, stop what you're planning to do. She's just 19 years old, bro. 19! Natatawa pang sambit ni Apollo. Grabe ka naman sa akin. Ang lagay ba ikaw lang may karapatang sumaya? I want to. Seryoso ko sa kanya. Nakanguso pang tugon ni Epifanio. Kilala kita. Hell yeah, you know me. Never pa ako nagka-interest sa babae ng ganito kalala. I know my limits. At kailan mo ba naisip na gusto kitang maging kapitbahay? I lost 5 million para lang mabili ko ang katabi mong bahay. That is a huge amount. Parang maiiyak na nitong paliwanag. Ilang araw kong kinita yon sa pang-uuto ko sa inyo ni Luhan. Natawa na lamang bigla si Apollo. Hindi si Epifanio ang taong maglalabas ng ganon kalaking halaga ng pera para lamang sa isang babae. His best friend is definitely in love. Okay, alright, I will help you. But about with Melandro, you should work on him first.
Siya ang tiyuhin nila at tumatayong magulang, simula nang mamatay na mga magulang nito. And also, Grace is a graduating student. Huwag mong sirain ang future ng bata. Kung umasta ka para ikaw pang tatay nila. Humagalpak ng tawa ang dalawa. But don't worry, hindi ko sisirain ang future niya. Hymen niya lang. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Apollo, tsaka binatukan ng kaibigan. Pakasalan mo muna. Huwag kang gagaya sa akin na nagkaroon ng anak bago magpakasal. Asshole? Oo na, kailangan may pabatok. Ang sakit nun ha. Kailangan yun para matauhan ka. Napuno ng tawanan na ng dalawa ang loob ng minibar. Di naman nalasing si Apollo dahil tequila lang naman yun. Di na rin niya pinauwi pa si Epifanio at sa guest room na lang niya ito hinatid at pinatulog. Nagtungo muna siya sa kwarto ng kanyang mga anak upang kintilan to ng halik sa kanilang mga noo. Sumunod, dumiretso siya sa nursery room. Gusto niyang tabihan ng asawa. Gusto niyang yakapin to at iparamdam na hindi siya nag-iisa. Ngunit pagpasok niya sa loob ay wala na ito rito. Napakusot pa siya sa kanyang mga mata dahil baka dala lang ng alak ang kanyang nakikita, pero wala na talaga ito roon. Para bang nawala ang tama ng alak sa kanyang sistema at mabilis sinalap si Melody sa loob ng kwarto. But no one is there. Where are you, wife? Halos patakbo siyang lumabas ng nursery room upang magtungo sa CCTV room. Pero nahagip ng kanyang mga mata na bukas ang pintuan ng kanilang kwarto. Napatigil siya. Alam niyang sinarado niya ang pintuan kanina. Naisip niya baka bumalik ito rito kaya dito na siya dumiretso. Nang makita niyang bukas ang lampshade, kaagad siyang tumingin sa kama at nakita niya doon si Melody na mahimbing na natutulog. Halos maiyak siya sa kanyang nararamdaman, natakot at tuwa. Dahan-dahan at maingat siyang lumapit sa higaan at hinalikan to sa noo. Tumabi siya rito at sa kanya ito niyakap na mahigpit patalikod. Kakaiba talaga ang pakiramdam kapag katabi mo ang taong mahal mo sa pagtulog. Good night, love. I love you. Bulong niya rito. Para namang maduduwal si Melody dahil sa amoy ng alak na kanyang nasisinghot. Mabilis siyang bumangon, paupo at tumingin sa kanyang tabi. Naroon si Apollo at gulat na nakatingin sa kanya. What? Did I wake you up? I'm sorry, hindi ko lang mapigilan. Ang baho mo. Nakasimangot at sambit ni Melody. What? Naguguluhang tanong ni Apollo at saka inamoy ang sarili. No, I'm not. Ang baho mo nga, ang baho ng pabango mo. Inamoy nito ang buhok ni Apollo. Ang baho ng shampoo mo, ang baho mo, amoy alak ka pa. Bumangon na si Melody at binuksan ang ilaw, tsaka tinuro ang shower room. Maligo ka muna. Naiirita niyang sambit. Love, kaka-shower ko lang kanina. Baka pwedeng mag-toothbrush na lang ako. Ayoko. Maligo ka. May kinuha si Melody sa isang maliit na cabinet. Palitan mo nga ang shampoo mo nito. Sabi nito, sabay abot sa palad ni Apollo. Gusto ko ang amoy niyan. Yan na rin ang pinasasabon mo sa katawan mo. No, no. Fucking no way, love. Bulong ni Apollo na narinig pa rin naman ni Melody. Maliligo ka at gagamitin mo yan? O hindi ka tatabi sa akin ng isang buwan? Nakapamewang nitong sambit. Nanlaki ang mga mata ni Apollo. Isang araw pa lang mababaliw na siya. Isang buwan pa kaya? Don't joke around, love. Maliligo ako but I will not use this. Sabay taas nito sa hawak-hawak na bagay. This is insane. Then get out. Ayokong narito ka at naamoy kong masangsang na amoy mo. Parang masusuka pa niyang sambit sa huli. Sa malansa talaga ang pang-amoy niya kay Apollo Love, this is feminine wash, not a shampoo or body scrub. Reklamo pa ni Apollo. Alam kong feminine wash yan. Gusto ko ang amoy niyan Paligo mo sa buong katawan mo, ubusin mo yan. Kung hindi mo gagawin ang gusto ko, palalabasin kita. Hindi ako nagbibiro, Apollo Luxerio. Para naman biglang natauhan to at kaagad tumayo. Nakanguso habang patungo sa shower room. May binubulong pa ito, ngunit di na yun marinig pa ni Melody. Na makapasok si Apollo sa shower room, malakas itong sumigaw. Fuck, this is feminine wash. Kailan pa ako naging vagina? Sobrang natawa si Melody, pero ano nga bang magagawa niya? Yun ang gusto niyang amoy Weird pregnant things? Nagising si Apollo na sobrang tigas ng kanyang pagkalalaki. Kaagad siyang napatingin sa kanyang gitnang bahagi at nakita nga niya, sobrang tigas na nito. Nandun si Melody habang nakadapa. May kakaibang ngiti ang nasa labi. Muli nitong sinubo ang kanyang pagkalalaki. What are you doing, love?
Di na mapigilan pa ni Apollo ang mapamura at mapahawak sa ulo ni Melody. Shit, kanina ka pa ba dyan? Huminto si Melody at pumaibabaw kay Apollo. Kanina pa kita ginigising pero ayaw mong magising, kaya't sinubukan kong paglaruan ang alaga mo. Sabay nguso nito. What? Di makapaniwala si Apollo sa narinig. Di naman kasi ganito si Melody. Never tong nag-insist to make love. Kahit ang nangyari kagabi, unang beses lang din nangyari. Paliguin daw ba siya ng feminine wash ang gamit na shampoo? This is all new to him at hindi niya alam kung bakit. May nakain bang asawa niya kaya ganun to ngayon? Well, kung meron man, para maging ganito to ngayong umaga, araw-araw niya tong pakakainin kung ano man yon. My friend is so angry right now. Mapapanindigan mo ba ang ginawa mo? Nakangising tanong niya. Umiling naman si Melody. I just want to wake you up. Ngayong gising ka na, wala nang dahilan para doon. Natatawang tugon nito habang gumigiling si Melody sa kanyang ibabaw. Napaliyad si Apollo. Oh shit, this is not possible, love. Mabilis inihiga ni Apollo si Melody at siyang pumaibabaw dito. Habang ang hita ni Melody nakalandas at kitang-kita ang kaputian nito. What are you doing? Natatawang tanong pa nito sa kanya. Panindigan mo ako. Sabay halik ni Apollo sa lamin nito, pababa sa leeg ni Melody. Make love with me? Bulong niya. Di na nakapagsalita pa si Melody na mag-umpisa ng himasin ni Apollo ang kanyang dibdib. She wants this. Hindi totoong ginising niya lang to. Sinadya niyang akitin to dahil nahanap-hanap ng kanyang hormones ang maangkin siya. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Di naman siya ganito dati. She wants more and more. She wants making love with her husband. Good morning, love. Nakangiting sambit ni Apollo. Great morning. Hinimas ni Melody ang braso ni Apollo at saka nito kinintila na isang halik ang kamay nito. Thank you for accepting me. Thank you for loving me. Promise me no matter what happened, hindi mo ko kami iiwan. Makahulog ang sambit ni Melody habang nakatalikod pa rin kay Apollo. Promise, hindi ko kayo iwan ng mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Akin ka, akin ang mga anak natin. Walang makakapaghiwalay sa atin, pangako ko yan. Tugon naman ni Apollo na siyang kinatango at kinangiti ni Melody. Niyakap siya na mahigpit si Melody. Let's go, sa shower room. Round 2 habang naliligo. Natatawa niya pang biro dito. Nang hindi magsalita si Melody, saka lamang niya ito tinignan at natawa siya na makitang nakapikit ito at tila pagod sa naganap na pagdiniig nilang dalawa. Hinalikan niya to sa noo at saka pinisil ang ilong. Makulit ka, ayan ang napapala mo. Bagsak at tulog ka ulit. Hanggang isang round ka lang pala eh. Lakas mo pang mag-first move. Nakangiting sambit niya. I love you, love. Napatingin naman siya sa orasan at nakitang 6 pa lang pala ng umaga. Hindi niya yun napansin kanina dahil okuyupahan kaagad ng kanyang isipan ang ginagawa ni Melody. Niyakap niya to habang nakatalikod at napakunot siya ng noo na mahimas ang tiyan nito na bahagyang nakaumbok.